yung advantage ng best shooter of all time na makagalaw lang ng makagalaw na kahit walang hawak ng bola kasi mapapasahan siya ng top 3 best passer of all time. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Marami nga nagtataka bakit si Chris Paul yung kinuha ng Golden State Warriors. Napakaraming malalakas na player sa NBA. Bakit si Chris Paul kung sino yung may edad na tsaka sino yung palaos na? Malalaman natin sa video na to kung bakit nila kinuha si Chris Paul at kung ano-ano pang may tutulong nito sa team. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe and share para sa marami pang usapang basketball. Let's go! Ito na nga, si Chris Paul napunta ng Golden State Warriors. Sobrang dami na netong achievements. Probably top 3 sa pinakamaraming assist na nagawa ng isang NBA player at lagi siyang nasasama sa usapan sa top 5 best point guard of all time. 18 season na to sa NBA. Pero bago wala, tignan natin yung nakakatawang moments niya kalaban yung Golden State Warriors. 5 on the shot clock. Paul has to force one. Game 5 ng Western Conference Final noong 2018. Nakakatawa rito. Tinirahan niya harap-harapan si Stephen Curry tapos shinimi niya. Alam naman natin si Stephen Curry, mahilig siya mang shimmy. Pero ngayon sa pagkakataong ito, si Chris Paul nakabawi. Kaya tawan-tawa talaga ako nung napanood ko yung... Ito na tayo. Ano bang kayang ibigay ni Chris Paul sa isang team? Ito yung mga ibang laro niya sa preseason. Makikita natin dito na kaya niyang umiscore, kaya niyang pumasa, at kayang-kaya niyang magdesisyon na maganda para sa team niya. Napakaganda nun. Alam kasi natin na ang strength ng Golden State Warriors yung pasahan nila. Magdadagdag ka na isang player na mataas ang basketball IQ at alam natin kayang-kaya niyang pumasa. Hindi lang basta pasa, yung tamang-tamang pasa para sa mga kampi niya. Sinasabi nila may edad na daw to, pero yung basketball IQ niya, yun yung talagang binabayaran rito, yung decision making na ginagawa niya. At dahil doon, magkakaroon ng advantage yung best shooter of all time na magkaroon ng luxury na gumalaw ng gumalaw at makakarating sa kanya yung bola sa tamang-tamang pagkakataon na kailangan yan. Kagaya nung pasang yan. Tignan nyo, saktong-sakto yung timing. Alam na alam niya kung saan pupunta si Steph Curry at alam na ni Steph Curry ang gagawin niya. Eto, magandang laban to. Sacramento Kings. More than 2 minutes na lang at alam nating dikdikan to kasi nga may history tong dalawa. Almost lahat ng possession dito dumaan kay Chris Paul kasi nga siya na yung number 1 point guard nila. At yung pinaka-legitimate point guard na mabibigay mo sa team. Una, umiscore siya para sa team. Kasi kailangan nyo. Kasi nakadepensa na lahat sa mga kampi niya. Ngayon, siya naman yung nagdadala ng bola. Tignan mo yan. Siya yung nagdadala ng bola. Kaya nakakagalaw lang ng libre si Steph Curry. Kaya napapasahan niya na maayos. Nakakapahinga yung player mo magdala ng bola. Yung number 1 shooter of all time. At sasalo na lang siya ng bola at titira ng ganyan. Next play. Na-rebound yung bola. Pero tignan nyo, siya na kaagad yung hinahanap ng mga kampi niya. Kasi nga, ngayon pa lang talaga sila nagkaroon ng legitimate point guard na ang unang gagawin talaga is pumasa. Kasi lahat sila, puro shooter Steph Curry, Klay Thompson, si Draymond Green na yung pinaka-point guard nila na talagang pumapasa. Pero ngayon, point guard talaga to. Na wala to ibang gagawin kundi i-set up yung mga malalakas na shooter sa buong liga. Tignan mo yung luxury niyan. Kaya ang dali lang nakakatira ni Steph Curry ng ganyan. Ito naman, inbound play. Tignan nyo kung sino nag-i-inbound. Wala nang iba kundi si Chris Paul. Kasi nga, alam niya kung anong tamang desisyon yung gagawin para sa team niya. Alam niya kung kanino ipapasa, alam niya kung paano i-set up yung play, alam niya kung kanino dapat mapunta yung bola. Ayun yung kinagandahan nun. Ito, 10.9 seconds left. 2 lamang ng Kings. Tignan nyo kung sino nag-inbound. Wala lang iba, Chris Paul. Alam niya kung kanino ipapasa, Steph Curry. Napakadali lang sa kanya magdesisyon kasi napakatagal na niya sa liga at ang taas-taas ng basketball IQ niya. Ayun, panalo. At dahil doon, tuwang-tuwa yung mga kampi niya kasi panalo sila. Tignan mo kung gaano kasaya si Steph Curry ngayon. First time niya magkaroon ng point guard na kayang-kayang pumasa sa kanya kung kailan niya gusto. Ang maganda pa rito, alam mong nagiging maayos na yung relasyon nila sa isa't isa na kailangan nila kasi marami silang paglalaban ng digmaan. Tignan mo, nagtatawanan na lang sila. Kaya alam mong close na sila at ready na sa bakbakan. Ito na nga, nakita na natin yung mga kayang gawin ni Chris Paul para sa team niya.
top 3 assists of all time, top 5 point guard of all time, ipapares mo sa pinakamalalakas na shooter sa buong liga. Tignan mo kung paano niya isi-set up yung mga kampi niya. Kaya iba talaga yung mga maitutulong niya. Para sa akin, napakaganda nun. Napakatalino ng pagkakakuha ng Golden State Warriors kay Chris Paul. Kasi magkakaroon ng luxury yung mga shooter mo na gumalaw lang ng gumalaw dahil alam nila makakarating sa kanila yung bola at alam nila mayroong tamang taong magdidesisyon kung kailan ipapasa sa kanila yung bola. Ang galing nun. Isipin mo yung Stephen Curry mo, papasahan ng maganda. Ang lagi lang naman problema ni Steph Curry, yung hirap siya makakuha ng open eh. Eh ngayon, meron ka ng Chris Paul na papasa sa kanya anytime na open siya. Kaya for sure, napakalakas niya itong Golden State Warriors na to. Tignan mo pa yung mga magagawa niyang tulong kina Looney, Draymond Green, kina Wiggins, Kuminga, kung gaano palalakas yung mga player na yan kasi nga meron kang legitimate point guard na kayang-kayang pumasa para lalo pang lumakas yung mga kampi mo. Ang galing nito. Pwede talaga mag-champion tong Golden State Warriors dahil sa pagkakakuha nila kay Chris Paul. Kaya mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe and share and like para sa marami pang usapang basketball. Thank you!